Dalawang uri ng pangingikil sa NAIA ang iniimbestigahan ngayon ng Department of Transportation and Communications. Ito'y sa gitna po ng umiinit na usapin ukol sa umano'y laglag balas scheme. Ayon po kay DOTC Secretary Joseph Emilio Abaya, layon po ng investigasyon na ibalik ang tiwala ng tauhan ng paliparan na hindi naman sangkot sa mga maling gawain. Ang kabuang ulat mula kay Julius Disamburon, live via phone patch. Kirby, naniligan si Transportation and Communication Secretary Joseph Emilio Abaya na papapanagutin ang sino mang sangkot sa laglag bala sa mga paliparan. Paparusahan ng mga mahuhuling individual, walang sisinuhin, mapapribadong individual o di kaya empleyado ng gobyerno na sangkot sa tanim bala. Yan nga ang mahigpit na direktiba ng kalihim ng DOTC. Sa kagaganap lang na press briefing sa loob ng NAIA Terminal 3, iniling ni Abaya ang kooperasyon ng mga pasahero. Nagsalita din si MIA Chief Jose Angel Honrado at nilinaw ang mga nasabing issue para din masiguro ang seguridad sa loob ng paliparan ay maglalagay ng karagdagang mga TV at CCTV monitors. Naman ni Aviation Security Chief Pedro Balagta mga ammunition law sa iba't ibang bansa abroad gaya sa Brunei at Germany. Nakikipag-ugnayan na din ang otoridad sa mga tauhan ng National Bureau of Investigation para maimbestigahan itong kasong ito. Kirby, ito ihabulan natin. Ito makakausap natin ng Mike si spokesperson Mick Sagcal. Sir, mag-update lang tayo ito yung para mawala yung takot ng mga kababayan natin. Ano po yung assurance ng ating pamahalaan po? Well, una, lagyan natin sa tingnan natin yung bilang, yung datos na pinanesenta natin kanina. Nakita natin na sa 35.2 million na pasaherong lumilipad dito sa NAIA kada taon, mga 1,500 lang ang na-involved dito sa ammunition. So sa bilang pa lang nakikita natin na konting-konti lang na-involved dito. At pangalawa doon, mas kaunti pa yung nagre-reklamo na naman sila ng bala. Ngayon dito sa improvements na ginagawa natin, nagdagdag na tayo na CCTVs. Pinakita rin natin kanina sa publiko na bawat istasyon ng X-ray machine may mga nalagay na CCTVs at in-involve na rin natin yung NBI na tumulong sa pag-imbestiga kung meron man gumagawa ng mga tanimbala operations na ito. Sir, hindi ito makaka-apekto sa APEC natin, assured to, no? Binibigyan natin ng assurance yung publiko na ang APEC Summit ay matutuloy na maayos at full security measures are in place. Hindi natin ilalagay sa alanganin ng kaligtasan ng kahit sino man at any time. Okay, buti nakapanayam natin si DOTC spokesperson Mick Sagcal. At ang nasabi pong hakbang ay base na rin po sa pagkatas ni Pangulong Aquino kay Secretary Abaya na siguruhing ligtas ang mga pasahero na tutungo sa mga paliparan sa ating bansa. Mula sa NAIA 3, Pasay City, kasama at Erwin Navarro, Julius Disamboron, Telebisyon ang Bayan.